Hello friends! So ayan, tara tour namin kayo dito sa may gitna ng desierto. Dito sa may Marla's Travelers Rest, yung workplace namin. So ayan, meron silang sariling water filtration kung saan dyan siguro nagpa-process yung water from the well. Tapos napaprocess dyan and then nagiging malinis na siya. Pwede siyang inumin actually. Yes. Tapos ayun, yun yung mga zinuzoom namin is mga bahay din ng ibang workers na kasama namin dito. So, yung rent naman dito is subsidized kesa i-compare mo dun sa mga bahay at saka apartment sa may city. So, ayun naman yung water district ata nila. Basta tangke yun ng tubig, malinis yun. So, ayan. Punta naman tayo dun sa dump site nila. Itong Marla's Travelers Rest din pala is nag-offer sila ng service ng towing ng sasakyan. Yung nasiraan ka ng sasakyan sa daan. So, pwede kang tumawag ng tulong. And then, itutow nila yung sasakyan mo, nasiraan ka na, magbabayad ka pa. O, diba, ang saklap. Tapos, yung ibang mga customer, hindi na nila inuuwi yung mga sasakyan kasi sobrang layo. So, mas pinipili na lang nilang siguro mag-commute, sumakay sa bus, tapos, bibili na lang ng bagong sasakyan. Yayaman nila, no? Sana all. And then, silawin muna namin kayo. Ayan. Tara, i-flex ko naman ngayon yung red soil. Kasi ito lang yung meron dito. Diba, pula yung soil nila. Tara, diba, mag-exercise muna tayo kasi wala namang ibang gagawin dito. Ang sipag naman mag-video ng asawa ko, kaya kailangan ko i-voice over daw para hindi sayang yung effort niya. Tara, lakad-lakad. At ayan, ito na naman yung ibang bahay ng mga workers. I mean, hindi nila sariling bahay. I mean, provided ng company, pero magre-rent pa rin sila. So, ayan. Ito yung mga campers. So, may mga nagtutour, travelers from south to north. Pupunta doon sila sa may Uluru, yung sikat na pasyalan dito sa Australia. Pero ang layo nun, sobra as in. So, kailangan nila ng mga stopover. Siguro mga ilang araw din silang nagta-travel, like 3 to 5 days. Tapos stop-over sila sa kung saan-saan para magpahinga. Kasi sobrang layo talaga nun. Pero, ang daming pumupunta nun. Tignan nyo. Ang dami naming customer, diba? Naku, busy na naman kami mamaya nito sa kusina. Anyway, ito may unpowered tsaka may powered site sila. Yung mga powered sites, meron silang electric at tsaka mga water service area. Pero yung dun sa unpowered, wala, parking lang. Tapos, pwede ka na mag-set up dun ng mga tent mo, ganun. And then, pag naglalakad ka pala dito, bawal ka magpa-apa. Tignan nyo yung tsinelas namin. Napakaraming tusok niyan. Ouchie, pag wala kang tsinelas. Diba? So, kailangan talaga. Diba? Ang tatalas pa man din yan. Sakit. At eto, may pa-welcome sila. Welcome, fees paid, and reception before entering grounds. Ayun, magbayad ka daw muna. Pay before you enter. Doon sa may bandang gasoline station. Tara, puntahan natin. Diba? Ang lawak ng mga dito. Ng mga lupain. Pero sobrang layo kasi. So, wala masyadong nakatira talaga. So, yung Marla Travelers Rest is talagang, lang siya, stopover ng mga travelers going to the north from South Australia. At ayan, stopover din siya ng mga, transient na mga malalaking truck. Pahinga muna tayo kasi nga napagod ang madam nyo. Ayun yung bar na yun. So, sa kanila din yan, bar, grocery, gas station, grocery, at yung accommodation, restaurant. So, ayan yung mga business nila dito. Which is buhay na buhay naman. Kahit sa mga slow season. Kasi meron yung mga malalaking truck. So, malakas yan mag-fuel, diba? So, tara, puntahan natin dito sa may grocery area. At papakita namin kung gaano lang siya kalaki. So, yun. So, yung mga tao dyan, kilala na namin kasi kami-kami lang yung nandito. Ayan, meron din naman silang mga fresh fruits and vegetables na pwedeng bilhin. Mga frozen items. Ang bilis ng taga-video, diba? Ayan. Di ba maluwang-luwang din talaga siya. At may mga din silang mga merchandise. So, yun. May mga baso, damit, ganon. Pwede mong maging remembrance pag napadaan ka dito. So, dito sa grocery, dito na din kami namimili ng mga kailangan namin. At meron naman kaming discount, employees discount, 20%. So, malaking bagay na yun sa pagtitipid namin. And yeah, ang pagtatrabaho dito, malaking katipiran kung i-compare mo yung pag-work ka dun sa city. Kasi mahal din ang rent sa city. So dito, para ang rental ng mga workers dun sa mga provided accommodation nila is
$80 per week per head. So, dahil dalawa kami ni Miko, so times 2 yon. So, 160 per week kami. So, ito pala yung dining area ng restaurant nila. So, dyan ako usually nag-work. Madami din akong ka-work ng mga holiday visa, ano lang sila. 3 months, 6 months, gano'n, nag-iipon lang sila. Tapos, yung mga maiipon nila, yung pang ta-travel din nila. So, mostly gano'n yung workers nila dito. Which is, masaya naman kasi marami kang mamimit na tao. Though, mabilis yung transition ng mga employee. So, kailangan mo mag-training ng mga tao kasi bago lagi. Ayan, ito naman yung mga paintings ng mga aboriginals, which is binibenta rin dito sa my shop. So, medyo pricey din sila. Though maganda, tsaka madami din talagang bumibiling mga tourists. So, talagang sinasadya nilang mag-stop over din dito para makapili tsaka makakita ng gusto nilang artworks ng mga aboriginals. And then, ayun, minsan nagpo-purchase sila ng 3, 4, or minsan pa nga 10 eh. Hindi ko alam kung nire-resale nila, pero yeah, mabenta din siya. Meron din pala silang mga mangilan-ngilan na claw machine dito para sa mga bata din nakasama sa mga stopover ng mga family na nag-travel. So, ayan. Ay, punta pala tayo dun sa may sa truck lounge. Kasi dito din nagpapahinga yung mga truck drivers. So, meron silang lounge area. Kung saan, pwede rin silang matulog, magpahinga, kumain, ganun. Tapos, free coffee din pala sila. And then, libre din yung mag-shower. And all that. Ayan, punta naman tayo dun sa may bar area. So, ito pala yung outside area. Hindi ko na binideo kasi maraming nakaupo. Baka magalit sila. So, ito yung sa loob ng bar. Ayan, merong casino. Meron din silang billiards. At, ayan, andyan si Maddie, yung bar staff na nagtatrabaho dito sa may Travelers Rest din. Ayan. And ito, malapit nang matapos ang tour natin. And public laundry area. Ito naman yung area na pwede kang maglaba kung mag-stop over kayo tapos ang dami nyo ng mga maduming labahan. Ayan, may mga power charge for cars din pala sila. Ayan, Tesla cars or other cars na electric, dun sila nag-charge. And then, ito si Percy, yung dock dito sa may Travelers Rest. Nag-iisa lang yan dito. Hindi ko lang alam bakit hindi pa siya na-adobo. Baka employee din siya, diba? And then, punta naman tayo doon sa may pool area. Tara. O diba, ang ganda ng weather dito kahit na minsan ang gloomy sa umaga. Pero pag tanghali talaga, ayan, tignan nyo yung dalawang bird. Diba, ang cute? Lovers, by Percy yan namin laging nakikita dito. Ayan yung pool area nila. Do maliit lang, at least meron, di ba? Oh, pero parang inuman lang yan ng mga ibon eh. Pero anyway, madami ding naliligo dyan. Tapos meron naman siyang sariling cleaning, filtration, Tapos malinis naman. So, ayan na po lahat ng mga facilities dito sa may Marla Travelers Rest. Bye!